Sa totoo lang, kinakabahan talaga. Kasi parang 2 years, 3 years, or 4 years ago, nang last na speaking ko dun sa studio pa nun. Ang kaharap lang nun is cellphone. Tapos si Pastor Ryan, Ate Ella, kasama ko dun sa studio. And then sila Jobit, si Josh, nandun sa kanilang bahay, nag-lead ng praise and worship. Tapos yung mga, um, anong tawag dito, mga tao, nanonood lang through Facebook Live and then nakasama sa Zoom. Ah, kinakabahan talaga ako. Actually, etong topic na binigay pa sa akin, ang tindi. Kasi, di ba, kung naalala natin, onting recap lang, para di tayo kabahan. Limitless series natin, ano yung una? Limitless God, tapos Limitless Jesus, and then last week, Limitless Holy Spirit, and then today, to wrap up yung Limitless series natin, ang binigay po sa akin topic is Living a Limitless Life. Ang hirap nito. Kasi kung limitless God, limitless Jesus, limitless Holy Spirit, I would say mahirap din yung topic na yon. Pero dito sa Living a Limitless Life, ewan ko, parang pinipicture out ko siya na, Lord, qualified ba ako? Kasi di ko nga magawa tong limitless life na to. Tapos ang hirap mag-isip ng anong points nito, paano to ipamuhay. Kasi even ako, sa full talaga. Sa full talaga nung ginagawa ko tong sermon. Kaya sabay-sabay po natin tong aralin. Even ako din, gusto kong aralin to, sabay-sabay nating alamin paano ba mamuhay ng limitless life. At ayun, pray tayo. Samahan niyo po ako. Lord, maraming salamat po. This is such a blessing, Lord. Marami pong salamat sa araw na to. And pangunahan mo po kami sa inyong salita, Lord God. Itago mo ako sa inyong likuran. Ang nais mo maihayag at hindi ang nais ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Binabati ko po pala ulit yung mga nasa online. Ayan, good morning po and Happy Mother's Day po sa lahat ng nandito at sa online. Hello po, good morning, and Happy Mother's Day. Ayan, sige. First Peter tayo. Ay, grabe. Grabe, ngayon ko na lang ulit ito nabuksan. Actually, itong Bible na to, ang tagal nakatago. Sobrang tagal na ito nakatago sa cabinet ko. Ngayon na lang ulit. Grabe. Nakakatuwa lang si Lord. 1 Peter 4, verses 7 to 11. Tignan mo, hindi ko mahanap yung 1 Peter. Ay, naku. Ayun, okay. Pero babasahin ko sa The Passion Translation, okay? Sabay-sabay natin. Ito naman, nandiyan naman po sa screen. Nilagay ko na din. So, 1, 2, 3, verse 7. Since we are approaching the end of all things, be intentional, purposeful, and self-controlled so that you can be given to prayer. Verse 8. Above all, constantly echo God's intense love for one another, for love will be a canopy over multitude of sins. Verse 9, be compassionate to foreigners without complaining. Verse 10, every believer has received grace gifts, so use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace. For example, if you have speaking gift, speak as though God were speaking His words through you. If you have the gift of serving, do it passionately with the strength God gives you, so that in everything God alone will be glorified through Jesus Christ. For Him belong the power and the glory forever throughout all ages. Amen. So, living a limitless life. Ang tanong, how to live a limitless life? Kasi napakahirap mabuhay. Actually, itong limitless life means living a godly life. Sa NIV, ang title nito is Living for God. Living for God. So, limitless life. Ano bang ibig sabihin ng limitless life?
Di ba parang in literal context, mamuhay ng uh, walang katapusang buhay. Di ba? Ang hirap nun. Sino kaya kaya mabuhay ng walang katapusan? Ang hirap nun, no? Pero si Lord, binigyan tayo ng step paano tayo mabuhay ng walang katapusan. John 3:16. For God so loved the world, and He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ayun, walang katapusang life yun. Pero paano nga ba habang nandito tayo sa mundo, paano natin to isusustain or paano natin i-apply sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin? Okay? So, meron akong 20 points. Dahil na-miss ko to. Joke lang. Meron tayong 4 points. Okay? Kayang-kaya din rin. 20 points, no? Okay, sino ready? Number 1, be intentional in prayer. How to live a limitless life, maging intentional tayo sa prayer. Sabi sa verse 7, since we are approaching the end of all things, be intentional, purposeful, and self-controlled so that you can be given to prayer. Kailangan intentional tayo sa pagpe-pray. Hindi lang lagi si leader, hindi lang lagi si pastor, hindi lang lagi si ganito, si ganyan. Intentional. Even in our daily lives, dito pa lang sa 1, sablay na ako. I tell you, I want to be transparent with you, sablay na ako sa number 1. Sabi sa inyo, ang hirap eh. Ang hirap eh. Tawag dito, nag-yes ako ulit na tumayo sa pulpit at mag-serve kay Lord through speaking and pastoring. Nag-start ulit akong mag-devotion. Ayan. Kaso after a week, nakakalimutan ko na. After second week, nakakalimutan ko na. And then hanggang sa nakakalimutan ko na, nagpe-pray na lang ako every time na aalis ako kasi nagpe-pray ako ng covering and protection. Alam mo yun, tuwing may kailangan na lang tayo kay Lord, nagpe-pray tayo. But then, tinuro sa akin ni Lord na, ibalik mo yung dating conversation mo sa Kanya. Alam niyo yung archive? Di ba sa Messenger, meron tinatawag na archive? Doon, pagka kunyari, tinatago mo yung isang messages, like ayaw mo muna makita, sino guilty na gano'n, nag-archive ng messages sa Messenger? Ako talaga, nag-archive ako pagka may makulit, nakukulitan ako. And ayoko siyang i-block kasi we're friends, we're good friends. Pero gusto ko maglagay muna ng boundary, ina-archive ko muna siya. Lalagay ko muna siya sa archive. Ayan. So same thing ang nangyari sa life ko. Yung conversation ko with God, kasi nakikita, picture out nyo to si Lord and you, since nasa, na tayo modern era. Imagine niyo kayo ni Lord, meron kayong messenger. Ayan, meron kayong chat ni Lord. And sa chat nyo ni Lord, nandun yung mga conversation nyo, nandun yung mga sinasabi sa inyo ni Lord, mga promises ni Lord sa iyo, mga prophecies sa iyo ni Lord, yung mga prayer, mga request mo kay Lord, nandun sa messenger na yon. At kayong dalawa lang ni Lord na nakaka-access nun. Pero along the way, for example, nagkasala tayo, ganyan, we fall short, in-archive natin yung messenger natin kay Lord. In-archive natin. And ngayon na nanunumbalik ka kay Lord, you have the access na makita ulit yung messages mo or yung messages nyo ni Lord, yung promises, prophecies na nirelease sa'yo ni Lord, yung mga word na binigay sa'yo, yung prayer request mo before. Naalala ko, may mga prayer request ako dati na, Lord, sustain mo po yung provision or yung blessing na natatanggap ko throughout the week. And as time goes by, naaalala ko yung prayer request ko na yon at nakikita ko yung past ko na, nasusustain ni Lord yung week ko. Even na maraming gastos, ganyan, may mga unexpected na expenses. So, nasusustain ni Lord. May time pa nga na alam po ng karamihan to yung na-accident yung papa ko nung nadala siya sa hospital and kailangan agad-agad paperahan yung
ulo niya kasi may nabuong blood may blood clot So kailangan yun matanggal at kailangan maoperahan agad. So hindi sagot ng HMO card yun, yung nakalimutan ko tawag dun sa specialist na yun. Hindi sagot yun ng HMO card. So kailangan namin mag-shell out ng neurologist. Kailangan namin mag-shell out ng sarili namin. Pero wala kaming kakayahan nun. Mahal yung stapler. Pero totoo, di ko alam anong gagawin ko noon. Di na alam ng family ko, ng mama, ng mga kapatid ko, saan kami kukuha noon. Pero, ang galing ni Lord, kung babalikan ko yung nangyaring yun, natapos namin yun, napagtagumpayan namin. And, naging intentional ako that time sa prayer. And right now, binabalik sa akin ni Lord na be intentional in prayer. Ano ba ang ibig sabihin na intentional? Be purposeful. Sa ibang translation, earnest. Earnest and discipline. Well-disciplined. Although minsan, yes, makakalimutan natin mag-pray, that's fine. Hindi naman kasalanan yun Baka kasi minsan misconceptualize natin na kapag nakakalimutan natin mag-pray, nagkakasala tayo kay Lord. Actually, it's not a sin It's just a lapse from us na hindi natin ganito pag ba nakipag-usap ako kay Jovit, na like for example, nag-uusap kami ni Jovit, and at after a week hindi na kami nag-uusap, may kasalanan na ba ako sa kanya? Or gumawa na ba ako ng kasalanan sa kanya? Di ba hindi? Hindi naman yun kasalanan May lapses lang sa between us na ako mismo lumayo. At ganun din kay Lord, ganun din sa pananaw ko kay Lord. Hindi naman porket na nakalimutan mo mag-pray, you condemn yourself na, hindi, nakalimutan ko mag-pray. Dati ganun ako nung college ako. Meron kami dating libro, nandun yung mga calendar, yung dates, and ilalagay namin yung devotion namin per day. Very, tawag dito, nakalimutan ko tawag dun very strict yung nagbabantay sa amin nung college kami. Professor to namin sa isang subject, and then siya din yung leader namin sa Bible study. Although, syempre, bago-bago akong Christian noon, susundin ko. Kunya, day 1, Monday, ito yung devotion ko. Tapos, meron doon requirements, prerequisite, nakaluhod ka na ba? Nag-pray ka na, nag-thanks ka na ba? Next sa Tuesday, yes! Tuesday naman, nakalimutan ko mag-pray. Kasi may time yun 7 a.m. to 8 a.m. Pag nakalimutan mo mag-pray, paano ko ito babalikan? Kasi nakalipas na yung alas 7 ng umaga Paano ko babalikan to? May time pa na natatawa ako pag naalala ko. May time na nakalagay doon, kailangan mo lumuhod or prerequisite lumuhod. Sinarado ko yung kwentuhan ng kwarto, lumuhod ako. para lang malagay ko doon sa parang attendance yun Para lang malagay ko, check. Lumuhod ako noong time na yun. Tapos ipapasa namin yun sa professor namin. Tapos re-reviewin niya. Nakakatawa lang pagka naaalala ko yun. Pero diba, hindi naman siya, kumbaga nangyayari, nagiging day-to-day na requirement routine mo na siya, na para bang may, pagka hindi mo nagawa, nakalimutan ko, kinokondem mo na yung sarili mo. Diba? Na parang, paano kaya to? Hindi ako nag-pray ng isang araw, patatawarin kaya ako ni Lord. Diba? May mga ganun tayong scenario minsan And even ako, I honestly say this sa inyo and being transparent sa inyo. Kasi ako nararanasan ko, ang hirap. Pero, eto nga be intentional in prayer. That's how you live in a limitless life. Sabi sa 1 Chronicles 29:17, I know, my God, that you test the heart. Ano yung tinitest ni Lord? Heart. And are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. With honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Ang context po ng story nito is si David. At ang title ng verse na to, David's Prayer. So si David, kaharap niya yung assembly, kaharap niya yung mga tao at nagpe-pray siya, and sabi niya doon, Lord, I know you. I know, my God, that you test the heart.
tinetest ni Lord yung heart ng bawat tao. Not just David, but the assembly. Tapos, sabi niya doon, I have given willingly and with honest intent. Itong prayer ko is willing, earnest, disciplined, self-controlled, and with honest intent. So, ganun si David mag-pray, and that's how we should pray. Hindi naman kailangan na mahabaging Diyos. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa araw na ito. Ako po'y naluluklok. Joke lang. Hindi ko na alam kung susunod. Ang lalim, no? Hindi naman kailangan ganun eh. Ang prayer. May time na nga na-pray ko kay Lord, Lord, wag niyo pong paulanin, ha? Ganun lang ang prayer ko. Kahapon, pumunta kaming Makati ni Babet kasi nasira yung monitor niya. Asan si Berna? Nasa Infanta. Nasa Real. Nagsa-celebrate ng birthday na kapatid at ng Mother's Day. So yun na nga, pumunta kaming Makati kasi nasira yung system unit niya. So maaga, 7 a.m. pumunta na ako sa Taytay para sunduin siya. Tapos along Taytay pa lang, umaambon na. Sabi ko, Lord, yung prayer ko kanina, wag po paulanin muna. Kasi may dala kaming computer eh. Ang laki ng system unit nila, hindi pa ipauwi yung maliit. Yung uso na, yung maliit. Sabi ko, Lord, wag muna umulan kasi sisilong kami nito. Tapos may habulin kaming oras kasi 11 a.m. pasok niya. So, kailangan namin kaagad makabalik from Makati. So, sabi ko, Lord, huwag niyo po munang paulanin, please. Ganun lang. And sa isang salita lang na gano'n na request ko kay Lord, boom, nawala. Tapos, biglang umano yung araw. Sabi ko, thank you, Lord. May favor pa rin pala ako. Alam mo yun, ganun na eh. Ganun na yung parang mindset ko na parang nakakalimutan ko kasi mag-pray. Baka di na ako bigyan ng pabor ni Lord eh. Pero kung ganyan yung heart mo, yung intentional, yung puso mo na mag-pray kay Lord at lumapit sa Kanya and very honest ka, God will give you favor. Hindi niya pababayaan yung request mo. Kahit ano pang request yan, malaki ba yan, maliit man yan, basic na basic yan kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, be intentional. Starting today, on how to live a limitless life, kung gusto mo mabuhay ng hindi ka limitado, be intentional in prayer. Okay? Simple lang yun. Hindi naman every morning and every night, pwede tayo mag-pray. And even throughout ng day natin, like maalala lang natin si Lord, Lord, salamat sa pagkain na binigay mo. Lord, salamat kasi may dumaan na jeep, tapos sabi ng jeep, I love you. And nagsisik ako ng, love ba ako, Lord? Di ba? Sometimes may ganun si Lord eh. May ganun si Lord na humor. Yes, I love you. May mga ganun eh. Di ba may mga simpleng hiling tayo kay Lord na si Lord, ibibigay niya. Minsan pa nga, may time nung college ako, sabi ko, Lord, pahingi pong bus. Gusto ko po, dun ako sa may bintana. Kasi madalas, pag bumabiyahe po ako, Lord, punuan eh, nakatayo na ako. Paglabas ko ng gate ng Robinson, boom, may bus, walang laman. Ako lang yung mag-isa kaagad. So may mga ganun kaagad na request, binibigay si Lord, simpleng request natin. At kung nakikita niya naman that your heart is honest, that your heart is full of intent, He's pleased with those, please si Lord sa mga ganung puso. Okay? So, that's number 1. Be intentional in prayer. Number 2, be an intensified lover. Verse 8, sabi dito, above all, constantly echo God's intense love for one another. For love will be a canopy over a multitude of sin. Intensified lover. Kung gusto mo po mamuhay ng hindi limitado, you want to live a limitless life, be an intensified lover. Ano ibig sabihin nitong intensified lover? Ayun. Being intensified is, sa ibang translation, asan na ba yung translation ko dito? Verse 8, above all, love each other deeply. Deeply because love covers over a multitude of sins. Alam niyo po, yung love, kapag ikaw ay nabubuhay sa love, wala kang galit, wala kang, anong tawag doon? Grumbling. Ano sa Tagalog yung grumbling? Grumbling. Wala kang complain. Yun. Wala kang complain.
masarap mabuhay ng hindi limitado without those complaining, without, alam mo, may anger ka, yes, nagre-reklamo ka or may grumbling ka. Sabi sa Matthew 22:37 to 39, mas naintindihan ko to eh. Ano yung, naalala nyo ba yung greatest commandment? Ano yung greatest commandment ni Jesus? Yes, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your mind. This is the first greatest commandment, sabi sa verse 39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Ayun yung greatest commandment. At dito ko mas naintindihan itong sinasabi ni Lord na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and your mind. And the second is love your neighbor as you love yourself. Kasi, when you love, parang kanta yun, when you love someone. Parang alam ko rin eh. Kapag mahal mo ang isang tao, never ka magtatanim ng galit. Although nagkasala sila, nandun yung forgiveness mo. Nagre-release ka dapat ng forgiveness. Hindi mo dapat tinatanim kung like for example, nagalit ka sa kanya or nainis ka sa kanya. Hindi mo naman kailangan itanim yung galit na yon or yung inis na yon for a very long time. Kasi love mo siya eh. Patatawarin mo din kaagad. Amen. Louder. Kaagad. Kaagad. Sabi sa Bible, do not let your anger. Ano yun, Pastor? Do not let the sun go down till your anger. Pambihira, nakalimutan na yung verse. Ayun na yun. So kapag mahal mo isang tao, handa mo siyang patawarin. Kaagad. Kaagad. Agad-agad. Hindi. Amen tayo dyan. At hindi niya na, for example na Ines, hindi niya na ibabalik yung mga nakaraan na, hindi na ibabalik yung, ikaw nga eh, sabi mo nung nung January 1, 2021. Alam niya yung araw at date, 10 p.m. ng gabi. Di ba? Di na kailangan. Once na deal na. Kung gusto mo maging mabuhay ng hindi limitado, you have to be an intensified lover. Hindi na yung... may kwento ako. Meron kaming kaibigan. Ayan. Hindi si Vince. Kakilala namin, kaibigan namin. Hindi naman siya nanonood. Okay lang. Meron kami kaibigan. At sa circle of friends namin na yun, maganda, iba yung bonding. Kainan, ganyan, pagka nagkayaan, kape, pag nagkayaan. Wala pa kami motor nun eh. Tsaka parang pandemic pa noon, pandemic. And then nagkaroon lang kami ng parang konting lokohan sa chat. Asaran, ganyan. Typical na asaran lang ng magkakaibigan. Napikon yung isa. Napikon. Si Vince daw yung nagsimula. Wait lang, inom na ako. Ayun. Hindi, okay lang. Ayun na nga. Napikon yung isa sa asar. Ayan, napikon. Nagkapikunan sila. Take note, matindi na bonding nila. Nag-overnight pa nga sila ng mag-friends eh. Matindi na. Nag-open up na sila ng mga problems, nagbibigay ng advices. Very matindi yung circle. And then, one time, yun na nga, may nabitawan lang na isang sinabi si person A. Itago natin sa pangalan Vince. Hindi si Vince to. Ayun nga may nasabing hindi maganda. So ito naman, dahil nasaktan siya, dahil nasabi yun sa partner niya, inaway niya na to, si person A. Rawr. Inaway niya na. Nagkasagutan na sila, ganyan. Nagkasagutan na sila. And then, pilit namin inaayos. Sinasabi namin sa both parties na, intindihin mo, ito naman isa, mag-sorry ka.
Nag-sorry. Nag-sorry, si person A. Nag-sorry. Kaso yung sorry niya, hamburger. Alam niyo yung hamburger? Yung sorry, yung sa nagawa kong kasalanan, ganyan, 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 sorry, sorry. Ikaw kasi, ganyan, 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 ganyan. Pero sorry, kasi nagawa. Sandwich, oh, na-sandwich eh. So, si person B, dahil nakita niya, nabasa niya yung ganung sorry, hindi niya tinanggap. Hindi niya tinanggap. Talagang matigas siya. Ayaw niyang patawarin. Tapos binlock niya na sa lahat-lahat. Binlock niya na. Tapos nagpaparinigan sila sa Twitter, parinigan sila sa Facebook. Ayan, hanggang sa nag-away-away na sila. Away sila. And then, pilit namin pinagbabate. Patawarin mo na kasi. Ganyan. Si person B, sabi namin, uy, person B, patawarin mo na si person A. Ganyan, patawarin mo na. Sabi niya, hindi ako nagpapatawad. Sabi niya talaga, yung tita ko nga matagal ko nang hindi pinapatawad, bata pa lang ako. Never ko nang kinausap yun. So, proud pa siya nung sinasabi niya yun. Kami, sabi namin, simpleng biruan lang na nagkaganon. Hindi niya pinapatawad, never niya pinatawad. Up until now, never. Wala na kami magawa, yung partner niya, give up na din. Give up na din. Although, nami-meet pa din namin sila both, pero hindi na nagsasama. May one time nagsama, pero parang may ang laking pader. Oo, hindi nag-uusap talaga, tapos biglang nakatalikod na yung isa, Pero inaya lang namin kasi hindi sa amin sa amin magkakaibigan. Nagkakaroon kami ng mga tampuhan, lalo na sa mga boys na magkakaibigan. 6 po kami sa circle of friends namin, 6 kami. Nagkakatampuhan kami, nagkakasuntukan pa nga dati ng bata Kasi magkakababata lang po kami, magkakapit bahay lang. As in, sobrang lalapit lang ng bahay namin before. Alam mo yun, nagkatataguan lang kami ng tsinelas, susuntukan na kaagad. Yung isa, binubunot namin yung buntot maya niya sa likod, susuntukan agad. Alam mo, mga onting biruan lang namin before. Pero ngayon, dahil malaki na kami, alam na namin yung biruan na gano'n. At after ng biruan na yon, bati-bati na ulit. Pero kaya lagi namin sinasabi dun sa person B na hindi nagpapatawad, patawarin mo na. Tagal na yun Sasabi niya, bahala kayo dyan. Hindi ko papatawarin. So may pride talaga, may pride. Napansin ko sa career life niya, na hindi ko naman sa sinisiraan to kasi kaibigan ko siya. Pero kukunin ko lang yung parang na-experience niya. Yes, yung observation ko sa kanya. Napansin ko sa career life niya, patalon-talon siya ng career. At saka ng company. Hindi siya nagtatagal. At nalaman ko netong Wednesday lang sa partner niya. Kasi kung after namin may pinuntahan kami, after namin gawin yung errands namin, kumain kami sa Round M, kain kami. Then, nabanggit nitong kaibigan namin na, nag-resign na, ganyan, parang lilipat na, nag-resign na. Sabi ko, akala ko niya lang dun, kakapasok niya na. Sabi niya, nag-resign na naman nga Tapos, sabi ko may lilipatan na. Tapos sabi niya ng partner niya, wala pa. Sabi ko, tambay na naman siya. Matagal laging tambay yun. Tapos, nahihirapan siya maghanap ng open door. So, sabi ko sa partner niya, boyfriend, ayan. Nahihirapan na akong tago sabi ko dun sa kaibigan ko, bro, alam mo bakit hindi siya tumatagal sa trabaho niya. Sabi niya, bakit? Di kasi siya nagpapatawad, patawarin niya na yung kaibigan namin Tapos sabi niya, ewan ko ba, ganyan. So, hinahayaan niya na lang. Kasi kahit siya, give up na rin siya, kahit ilang beses niya sabihin na, patawarin mo na, ganyan, biruan lang naman yun, ganyan. Wala, hindi talaga. So, sabi ko na lang sa kanya, kasi siya nagre-release ng forgiveness, which is true. Kung di ka magre-release ng forgiveness sa isang tao, or di ba may mga stronghold yun Hindi ka makausad, hindi ka makahanap ng new work or new opportunities, new door. Or kung ano man yung nangyayari sa life natin, walang blessing na dumarating. Minsan inaalihan pa
aalihan pa ng demon eh, na madi-demonize pa eh. Kasi hindi nagpapatawad. So, para tayo mamuhay ng hindi limitado, kailangan matuto tayong magpatawad. Hindi tayo mag-grumble or magko-complain. We need to be an intensified lover. Mahalin natin yung tao. Ganun si Lord magmahal eh. Kaya nga, di ba, sa greatest commandment, love the Lord your God with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Tapos, sabi sa constantly echo God's intense love. Paano natin, constantly, ano ibig sabihin ng constantly? Always, palagi. Palagi. Every hour ba to? Every minute? Hindi, always. Intense love, yung i-echo mo daw yung God's love or intense love ni Lord. Kaya nga sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Kapag natutunan mo nang mahalin yung sarili mo, echo it sa ibang tao. Constantly, always. Bakit? For love will be a canopy over multitudes of sin. Anong canopy? Parang kumot. To cover multitude of sin. Kaya sinasabi ni Lord dito sa Matthew 22, asa na yun? Na love your neighbor as you love yourself. Kasi itong love na to, itong tinutukoy ni Lord na love na to, ito yung magko-cover sa atin sa multitude of sin. Kaya ang ginawa ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? Yung love. Ano nangyari sa love? Nawala yung sin natin. Kinover ni Lord yung sin natin. Bakit? Because of love. Ginawa niya sa cross because of love. Ayun yun eh. Kaya nga, ayun yung tinuturo sa atin ni Lord na love your neighbor as you love yourself. Kaya mas lalo ko naintindihan na, Lord, kaya pala love your neighbor as you love yourself. Kasi dito sa sa Matthew, sinabi mo, dito sa 1 Peter, sinabi mo na it is a canopy to cover multitude of sin. Iko-cover mo, kaya nga na, alam niyo yung phrase na, covering the nakedness of your brother. Na kahit na may ginawa yung kasalanan na napakatindi, never mong ipagkakalat sa ibang tao kasi naked siya eh. Vulnerable siya eh. And ayaw mo malaman ng ibang tao yung vulnerability niya. Bakit? Kasi magkakaroon ng tendency na itong mga ibang tao, i-judge na siya. Ay, kaya pala eh. Ganun siya eh. May nagawang kasalanan. Ay, kaya pala eh. Diba? Even yung kaibigan namin na ma-pride, even na may ganun siyang attitude, kino-cover namin siya para lang hindi ma-expose sa ibang tao. Kasi bakit? Love namin eh. Katropa namin, kaibigan namin. Ganun ituturo ni Lord how to be an intensified lover. May tuturo ko sa inyo. At tinuro na rin to ni Ate Elle sa 1 Corinthians 13:4-7. Ang turo sa atin na Ate Ella before is palitan natin yung salitang love with God or si Jesus. Kasi ganito yung nature ni Lord. Kung gusto mo malaman yung nature ni Lord, paano nag-work yung love ni Lord, basahin mo yung 1 Corinthians 13:4-7. Sabi doon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Tapos palitan mo ng Jesus eh. Jesus is patient. Jesus is kind. Jesus does not envy. Pero may tuturo ko sa inyo. Since ikaw na si love, dahil ikaw nga yung mag-e-echo ng love ni Lord eh. Again, yung love belongs to God. God is love eh. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Dahil nalaman mo na yon, you became the love. Naging echo ka. Dahil naging echo ka, ikaw mismo, love ka na mismo eh. So, para matandaan natin, palitan natin ang pangalan natin yung 1 Corinthians 13:4-7. And declare it sa sarili mo. I am patient. Ryan is patient. Ryan is kind. Ryan does not envy. Ryan does not boast. Di ba? Ryan is not proud. Ryan does not dishonor others. Ryan is not self-seeking. Ryan does not easily angered. Palitan natin. Kasi yun na yung nature mo eh. It keeps no records of wrong. Ryan does not keep records of wrong. Kahit na may makasalanan ako. Kahit na may mga kasalanan ako before.
And I mean it, marami. Pero Ryan does not keep records of wrong. Kasi yun yung tinuro ni Lord. Ikaw na yung love eh. Kaya nga i-echo mo sa ibang tao eh, yung love ni Lord eh. Paano kasi? Para malaman ng ibang tao na, ganun pala si Lord. Ayun pala ang Lord niya. Ayun pala yung sinasamba nila. Ganun pala yung nature ni Lord. Does not delight in evil. Ryan does not delight in evil. Ryan rejoices with the truth. Kaya nga every time may testimony, that's truth, we rejoice. It always protects. Ryan always protects. Always trust. And always hope. Always perseveres. Ryan never fail. Di ba? I-declare niya sa sarili niya yun. Pastor Ray is patient. Si Pastor Ray, yung kindness hindi niya na kailangan i-declare. Joke lang. Alam niyo ba, natutunan ko kay Pastor Ray yun eh. Prayer request niya one time sa Hunger Night. Prayer gathering before. Nasa Robinson pa noon. Pastor, ano pong prayer request niyo? Maging mabait. Talaga pa, Pastor? Prayer request mo yun? Ano pa kami? Pero di ba, palitan mo. Ngayon, sige, gawin natin. Declare mo sa sarili mo. Okay, state your name and then yung 1 Corinthians, hindi ko pala nalagay dito. Sige, sasabihin ko na lang, ulitin na lang natin. Okay? 1, 2, 3. Ryan is patient. Ryan is kind. Ryan does not envy. Ryan does not boast. Ryan is not proud. Ryan does not dishonor others. Ryan is not self-seeking. Ryan is not easily angered. Ryan keeps no record of wrong. Ryan does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ryan always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ryan never fail. Amen. Palakpakan natin si Lord. May skip. May skip. Okay lang yun. So be an intensified lover. Again, do not complain. Although we complain. Actually, tao tayo. Nagko-complain talaga tayo minsan. But, do not grumble. Huwag tayo manatili na nandun tayo sa sitwasyon na lagi tayo naiinis or naaasar, nagagalit. Patawarin natin and move on. That's how to be an intensified lover, okay? Sa mga online din po, sorry nakakalimutan ko, kayo din po, declare that. 1 Corinthians 13, 4-7, okay? Sige, let's move on. Number 3. Be indulged. Ay, taray, parang ice cream. Parang Magnum. Be indulged with compassion. Sabi sa verse 9, be compassionate to foreigners without complaining. Anong foreigners? Ibig sabihin, sa ibang translation, sabi, offer hospitality to one another without grumbling. Sabi yun sa NIV. So, may kwento ulit ako. Sige. Na-miss ko magkwento eh. May kwento ulit ako. Galing naman ako Makati. Pauwi kami ni Babet. Sinundo ko si Babet sa office niya. At pauwi kami. Habang nasa Makati kami, nagmamotor ako, nag-drive. Tapos, merong stoplight. Hinahabol ko yung green. Kasi walang number yung ibang stoplight sa Makati eh. Hindi ko alam kung mag-yellow na ba or red. So, nakita ko green pa. Nahabol ko, maluwag ang daan, biglang may bike. Vroom, kakat sa akin. Pininahan ko ng busina. Beep! Then sabi ko, ano ba? Sinigawan. Nayana. Naraya. Sinigawan ko, ano ba? Bike to bike.
And then iniwas niya na lang. Alam mo, well, yung road, very maluwag. Then yung bike, may bike lane siya. Pero bigla siyang kakat talaga sa akin. Ang bilis ko nga. So, preno kagad ako. Then, pininahan ko ng busina. Sinigawan ko ng, ano ba? Ganyan. Tas, wala ko sinabing you tell me. Walang you tell me. Sabi ko lang, bakit nga ba? Sabi ko, ano ba? Then, boom. Ganun, bigla akong amandar na. Tapos, biglang nag-sink in kagad sa akin yung ginawa ko. Sabi ko, ba't ko nagawa yun? Sabi ko, bakit ko nagawa yun? And then, naisip ko kagad si Babette kasi baka natatakot siya dun sa action na ginawa ko. At the same time, nakita ko kasi yung mukha ng bike eh. Hindi siya yung, alam mo yun, hindi siya nanlaban or what. Parang alam niya mali siya, pero yumuko na lang siya. Then sabi ni Badet, bakit mo ginawa yun? Feeling ko, nung time na sinabi niya yun, sabi ko, baka natakot to. Tapos, tahimik lang ako. And then sa stoplight, hinga ako na malalim. Kasi parang bumibigat yung damdamin ko na parang, bakit ko nagawa yun? Hindi ako yun eh. Bakit ko yun nagawa? Parang, may mga times na rin ako may mga times na nainis talaga ako dahil nabangga yung puwet ng motor ko, nabangga ako ng bus yung gilid ng motor ko, nabagsak yung motor ko. Tapos yun nga, pang-apat yun, muntikan na kung makabangga ng bike. So, sabi ko, bakit ko nagawa yun? At sa lahat ng pagkakataon na yun, yun yung first time ko ba ya? Tinanong ko si Vince, kasi kasama ko minsan to. Ha? Second time? Third? Pero yun yung first time na sabi ko, nagalit ako dun sa tao na, ano ba? Sinigawan ko ng ano ba? Hindi, first time. Kasi yung dalawa, naalala ko, yung isa, yung may kumat sa akin, mag-u-turn pala siya, sabi ko, kuya naman, tas binusinahan ko lang. Pero hindi ko sinagawan kasi kotse yun eh, hindi niya naman maririnig. Narinig lang nila sa comms. Yung isa, yung bumangga na tricycle sa puwetan ko, sabi ko, tatay naman. Ano yung isa? Pero yun nga, first time ko yung parang sumigaw talaga ako. Kasi yung mga ibang nangyari parang ano lang, tatay naman. Yung sa tricycle, binangga kasi yung sa puwetan ng motor ko, yung bracket. Sabi ko, tatay naman. Tapos sabi niya, ang layo. Sabi ko, anong ang layo? Kita, bumangga na nga eh. Ganun na, tapos pinalagpas ko na. Tapos, yun na. Pero to, sinigawan ko talaga na galit ako. Ano ba? Ganun. And then, yun nga, nasa stoplight kami, humihinga ako malalim. And then sabi ko, ba't ko nagawa yun? Nire-realize ko kagad, ba't ko nagawa yun? And then, sabi ko, Lord, sorry. Ang bigat ng damdamin ko, Lord. Ang bigat, sobrang bigat. Lord, release me from this heaviness. Sabi ko, Lord, I release forgiveness kay Kuya na kung sino man siya, baka pagod siya or what. Lord, pinapatawad ko na siya sa nagawa niya. And Lord, patawarin mo ako. Kasi nasigawan ko yung tao. Wala siyang kasalanan, baka lang pagod siya. Bigyan natin ng benefit of the mouth. Benefit of the doubt. Di ba? Baka pagod eh. Tapos yun nga, sabi bigla ni Babette, nakita ko yung mukha ni Kuya, nakakaawa, tapos sinigawan mo pa. Baka galing siya sa trabaho niya, tapos pagod siya. Kinonsensya ako. Kinonsensya niya ako. Pero very, very on point kasi biglang nagganon yung utak ko na, bakit nga ba? Tapos sabi ko na lang kay Babette, hanap tayo ng kapihan or something na kailangan ko ma-refresh, ganyan. Kailangan ko uminom ng tubig or basta kailangan ko itong mawala. Kasi ayoko mag-drive nang may ganun ako na nararamdaman, lalo na motor. Very risky yun. Kasi baka mamaya, iniisip ko yun, pero yung mind ko hindi na nakafocus sa daan. Kaya sabi ko, hanap tayo ng tatambayan muna. And then yun,
Nag-sorry ako kay Babette, sabi ko, love, sorry. Sabi niya, bakit ka sa akin nagsasorry? Sabi ko, kasi baka natakot ka, baka matrauma ka or what. Tapos sabi niya, dapat mag-sorry ka kay kuya. Sabi ko, ang layo na natin. Ang layo na natin. Hindi, sabi ko, humingi na ako ng sorry kay Lord. At nag-sorry, hingi din ako ng sorry kay kuya kahit wala siya. Nag-release ako ng forgiveness, sabi ko. Kasi ayoko nga magkaroon ng ganong heaviness. And, ayun nga, sabi niya, okay lang yon kasi mamaya baka may dala yung baril, mamaya tayo na yung laman ng Facebook. Yung ADB mo makita natin sa Facebook, tapos makita nila na, uy, si Ryan yun. Nakakahiya daw, sabi niya. Sabi ko, sorry, hindi kamote rider, di ba? Oo, mapabilang bigla ako sa mga kamote. Kaya sabi ko, sige. Sabi ko, never again na mangyayari yon. Kaya every time na bumabiyahe na ako, simula nun, lagi kong prayer, pag alis na ako ng bahay, paglabas ko ng bahay, bukod sa, Lord, cover me in your blood, ng wall of fire, at ng angels mo. Tapos dinadagdag ko na, Lord, bigyan mo ako ng patience. Patience sa daan, at maging, defensive driver ako sa daan. Lord, ilayo mo ako sa accident. At kung meron mang mga ganong senaryo, Lord, bigyan mo ako ng patience and understanding. Para hindi ko na maulit yun, yung ganong pangyayari. Kasi ayoko na talaga maulit yun. Alright, so, kaya be indulged with compassion. Ano ba ibig sabihin ng indulge? Sabi sa dictionary, sabi, being indulged with compassion, it sounds like a gentle balm for the soul. Imagine being enveloped in a warmth that understands your vulnerability, that acknowledges your struggles without judgment. It's like a soft embrace that says, I see you and I care. So tayo, if we want to live a limitless life, be indulged with compassion sa ibang tao. That magkaroon ka ng compassion sa ibang tao, not to the point na sisigawan mo na yung tao. Okay? So, maging compassionate tayo sa ibang tao. Sa ibang translation nga, sabi dito, yun nga, offer hospitality. Di ba, natutuwa ako, may times na nagbabanding kaming mga young professionals, at hindi lang natatapos doon, biglang extended yan. Pupunta kami sa sa ibang bahay. Sa ibang bahay. Manggugulo kami. So, ayun, meron pa, magbubukas na ang bahay ni Kuya. Ang BNK ni Kuya Don. Malapit na. Baka mamaya. Excited na rin ako. Di ba, nandyan yung fellowship eh. So, offering hospitality sa iba't iba, to one another, not just to strangers, but also sa atin, dito, as a family. And even kayo po na nanonood, sa mga kaibigan nyo, sa mga strangers, be compassionate to one another. Sabi sa Romans 12:13, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. And then sabi sa Philippians 2:14-15, do everything without grumbling or arguing. Ayun. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. So, do everything. Do everything without grumbling, without complaining. So, sana all be indulged with compassion. Maging compassionate ka sa bawat isa na makakasalubong mo, even strangers. Sa ibang translation po, yung foreigner niyan, nakalagay doon, stranger, and, ano yung isa nun? Hanapin ko nga. Asa na yan? Offer to one another. Hindi ko makita. Nasaan na siya? Stranger, and hindi alien eh. Nakalimutan ko. Hindi unbeliever. Stranger, basta may isa pang term. Kalimutan ko. Pero yun nga, even sa mga nakasalubong natin sa daan, mga tao nakikita natin kapag nag-commute tayo, nakikita natin sa mall, mga sa groceries, yan. Be compassionate. Kahapon nga, sabi sa akin nung bantay, nung titikitan niya ako
ng parking. Sabi niya, sir, papark ka? Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, 40 pesos po. Sabi ko, ha? Walang bayad dito ah. Tapos sabi niya, paano mo nasabi na kayo uniforme ako? Sabi niya. Tapos sabi ko, ay mali lang ako ng pagkakaintindi. Sorry na ate. Sabi ko sa kanya, sorry na ma'am. Sabi niya, si kuya talaga oh. Sabi niya, sabi ko, sorry na, ito po, magkano po? 40, okay. So yun, tinuturo ni Lord maging compassion sa ibang tao, sa mga strangers na kahit di natin kakilala, even sa mga kakilala natin. Be indulged with compassion. Okay, so recap lang tayo. Ano yung number 1? How to live a limitless life. Number 1? Be intentional in prayer. Number 2? Intensified lover. Number 3? Number 4, be involved with His gifts. How to live a limitless life? Be involved with God's gift. Ano ba yung mga gift ni Lord? Marami binigay si Lord na gift. There's a gift of speaking, serving, gift of faith, merong prophecy, deliverance, healing, gift ng music, marami pang iba. Marami pang iba. So, sabi nga sa verse 10 to 11, every believer has received grace gift. Sino dito believer? Amen. Kaming dalawa ni Kuya doon, believer. Sino dito believer? Amen. Receive grace gifts. So use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace. So tayo po, dahil believer tayo, binigyan tayo ni Lord ng gifts. At itong mga gift na to, kailangan natin gamitin. Hindi lang po yan display. Tama, Margo. Hindi yan display. Agree si Margo doon. Si Margo merong gift of, spreading cuteness, spreading happiness. Spreading happiness eh. So meron tayong gifts at kailangan natin tong i-maximize or kailangan natin gamitin. I-apply sa buhay natin. If you have a gift ng pagsuserve, natutuwa nga ako kay... Wala si Caleb? Ay, sana all. Si Caleb, natutuwa ako. Grabe. Tatanungin niya ako, Tito Ryan, ano na next? Ano na daw next na bubuhatin niya sa drums? Kasi pagka, kunyari, pack up na, no? Niligpit na namin yung drums, yung wires, and ganyan. Lalapit na siya, Kuya Ryan, ako na dito. Sabi ko, sige. Oo, Kuya Ryan, ano na next? Hindi, Tito Ryan pala. Minsan, Otit. Otit Ryan, ako na dito, ha? Ilalagay ko na doon. Sabi niya, ikaw na doon sa big one. Kasi hindi niya kakaya yung malaki. Sabi ko, sige lang, ako lang. Daan-daan lang, ha? Be careful lang. So, merong gift of serving yung bata. At habang bata siya, ginagamit niya. Although, he is not aware that God has given him the gift of serving, pero ina-apply niya na eh. Kitang-kita. Ina-apply niya. At not just that, kasi pagkatapos niya, lilipat na siya dito kay Josh. O kaya kay Jovit. Nakikita ko, tatakbo lang siya doon. Ayusin niya yung mga chairs, aalisin niya yung mga cover ng chairs. Ako na dito. Yeah, katuwa. May gift of serving. So habang tayo nalalaman natin that we have these gifts, kaya meron tayong sinulatan before yung gifts natin Apply mo. Rian, naglagay siya ng gift nang gusto niya matutong sa tech. Ayan na, ina-apply niya na. OJT na. Sala ka agad. OJT na. Yung trainer niya, nakaganto lang. Alt-tab. Next muna. Next week, siya mag-isa, wala si Job. Kinabahan. Next week din, wala. Ikaw na, OJT ka talaga dyan. Ngayon, Rian. Diba, ginagamit niya na agad, ina-apply niya na kaagad. So, tayo, once nalaman natin yung gifts natin, yung papel, kung natatandaan nyo, yung sinulat yung mga gifts doon, apply nyo po sa life nyo. I don't know, speaking. Sabi dito, if you have the gift of speaking, dancing, yun. Sino kaya yung may gift of dancing?
Merong gift sa pagtugtog, leading ng worship, play ng instruments, ano pa? Gift of faith, gift of healing, merong gift ka sa deliverance. Sama tayo kay Pastor Ray. Di ba? Haunted house. Oh, gusto ko din talaga sumama. Last na parang haunted house na napagprayan namin ni Pastor Ray noon. Opo, or may isa pa parang malapit sa UST. Yung meron daw asong tumatawid doon sa second floor, wala naman silang aso. Tsaka may umuungol. Tapos napag-alaman namin, parang tapunan pala yun ng dati, ng sinasalvage na tao. Yung bahay nila. Ayun, yung last na namin, redeeming ng house. Kasama ko kay Pastor Ray. At gusto ko sumama ulit. Uy! Ayun lang. Walang nakakita. Ako na lang po maglilinis mamaya. So, ayun, kung meron kang ganong desire, like pray ng may sakit, mag-evangelize, gamitin natin. Gift yun ni Lord Huwag nating sayangin. Huwag nating display lang. Huwag nating, alam mo yun, na parang naaalikabukan lang, tapos parang nasasaputan lang, may mga sapot-sapot na kasi hindi mo nagagamit. Habang ganito po yan habang hindi mo siya nagagamit, parang napapansin mo parang hindi, to be honest sa inyo, ako po, nung hindi na ako nag-evangelize, nagpe-pray sa may sakit, nagde-deliverance, nag-speak, parang sabi ko, effective pa kaya ako? Lord? Parang may ganun akong thinking effective pa kaya yung mga gift na binigay mo sa akin, Lord? Kaya one time, may pinag-pray akong may sakit sa may shell. Sabi niya, masakit daw yung balikat niya. Pag-pray ko po, ate, nung pinag-pray ko, hindi gumaling. Sabi ko lang, hindi na ako effective, Lord. Hindi na katulad dati. Na parang dati, wow! Pagka dati, nung sa first work ko, kasi yung first work ko, pupunta ako sa iba't ibang lugar. Tapos, iba't ibang lugar na may Mitsubishi branches. So, pupunta ako doon ako mag-stay for 2 weeks. And then, sa 2 weeks na yon, ang challenge ko sa sarili ko, kailangan mag-evangelize ako ng ibang tao. So, ganun yung ginagawa ko before. And nagpe-pray ako before ng mga nakakasalubong ko. Kuya, sa mga karinderya, ganyan. Tapos nakikita ko, wow, nagaganon sila. Nawala yung sakit. Tapos neto nga, nung balik na ulit kay Lord, nagpray ako sa may shell. Kasi nga, narinig ko, masakit daw balikat niya. Pinagpray ko, sabi niya, ganun pa din. Sabi ko, Lord, di na ata ako effective Hindi effective. Hindi lang nahasa ng nahasa. Alam mo yung parang talim na wala ng talim? Kailangan lang ulit hasain para tumalim. So kailangan, para mahasa yung gift, kailangan gamitin natin ang gamitin. So kaya nung time na yun, parang sabi, okay lang yun. Hindi naman ako yung nagpapagaling, si Lord Pero totoo, hindi naman ikaw yung nagpapagaling, si Lord. Kaya sabi ko, Lord, okay lang. Kahit walang nangyaring progress sa Kanya, at least, nagamit ko yung gift mo ulit sa glory mo, ganyan. So sabi lang sa akin ni Lord, pagpatuloy mo lang ulit. Kahapon, ang sakit ng balikat ko. Every time na inaangat ko, hindi ko talaga siya maangat. Sobrang sakit. Hindi siya muscle pain, parang joint Parang may tumutusok talaga. So sabi ko, Lord, kung ano yung ginawa mo before, na pag nag-lay hands ako, gagaling. Lord, do it again in Jesus' name. Pag angat kong ganyan, hala Lord, nawala. Nangat ko na yung balikat ko. Thank you, Lord. Tapos sabi ko, Lord, do it again. Kasi pag dapat hindi na siya ulit sumakit. Ganyan, do it again. In Jesus' name, I declare healing. Ganyan, flow. Tapos angat. Yun, naangat ko na. Thank you, Lord. Kaya sabi ko, Lord, sige, papatuloy ko ulit gagamitin yung gift mo. Kasi ayoko sayangin. So, be involved with His gift. Sabi sa Romans 12, 6-7, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving,
then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. So ang encouragement pala is also a gift. Kung meron kang gift na pag-encourage ka, kaya mo yan, sige, tuloy mo lang. Kahit na, alam mo, nakikita, nadadown na siya, sige, tuloy mo lang, encourage mo siya. That's also a gift. If it is giving, then give generously. If you have a gift of giving, na para bang kapag ka nagbigay ka ng tao sa puso mo, parang di mo iniinda na ang laki naman ng nabigay ko. Wala kang ganun. Kapag may gift of giving ka, wholeheartedly bibigay mo. Walang alinlangan. Do it diligently. If it is leading, if you have the gift of leading, mag-lead ng tao, mag-lead ng isang group, ng tribe, ng tribes natin, di ba? Do it diligently. If it is to show mercy, and showing ang mercy then is also a gift. Do it cheerfully. So kung may mga gifts tayong ganito, do it. Do it again. Di ba? Gamitin natin. Huwag natin sayangin. Okay, sabihin mo sa katabi mo, gamitin natin ang gifts na bigay ni Lord. Alright? So, to sum up or to wrap it up, we have the 4 points on how to live a limitless life. So, next slide po. To live a limitless life is to be intentional in prayer, be an intensified lover, be indulged with compassion, and number 4, be involved with His gifts.